Isipin mo ito, walang malaking kasalanan, walang iskandalo, walang hayagang pagtanggi sa Diyos. Pero may unti-unting pagkasira na nangyayari araw-araw, tahimik, paulit-ulit at delikado. Maraming Kristiyano ang nawawala hindi dahil sa isang malaking pagkakamali, kundi dahil sa maliliit na gawi na inakala nilang okay lang. Ngayon, haharapin natin ang katotohanang madalas itinatago. May mga bagay kang ginagawa araw-araw na dahan-dahang sumisira sa iyong kaligtasan. Na hindi ito para manakot, ito ay para magising ka. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin may oras ka pa, ngunit ang oras na iyon ay hindi walang hanggan. Ang unang bagay ay ang palagiang pag-antala sa pagsunod. Alam mo ang tama, pero lagi mong sinasabi mamaya na. Mamaya na ang pagsisisi, mamaya na ang pagbabago, mamaya na ang pagtalikod sa kasalanan. Sabi ng Hebreo 3:15, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Ang mamaya ay isang tahimik na kasinungalingan. Sa bawat pag-antala, mas tumitigas ang puso. Sa bawat pag-antala, mas nasasanay kang mabuhay nang wala ang agarang pagsunod. At hindi mo namamalayan ang konsensya mo ay unti-unting nananahimik, hindi dahil payapa ka, kundi dahil nasanay ka ng hindi sumunod. Ang ikalawang bagay ay ang lihim na kasalanang paulit-ulit mong pinapatawad ang sarili mo. Walang nakakaalam, walang nakakakita. Kaya iniisip mo, hindi naman ito nakakasakit ng iba. Ngunit ang lihim na kasalanan ay hindi tahimik sa espiritu. Sabi sa Roma 8:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi nito sinabing malaking kasalanan. Kapag ang kasalanan ay tinatago, ito ay lumalalim. Kapag ito ay inuulit, ito ay nagiging ugat. At kapag naging ugat, ito ay sumisipsip ng buhay mula sa iyong relasyon sa Diyos. Ang pinakadelikado, kapag sanay ka na sa bigat at hindi mo na ito nararamdaman. Ang ikatlong bagay ay ang pakikipag-ayos sa mundo habang tinatawag mo ang sarili mong Kristiyano. Dalawang buhay, dalawang direksyon sa simbahan banal, sa pribado kabaligtaran. Sabi ng 1 Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Hindi ka pwedeng mamuhay sa dalawang trono. Kapag hinahati mo ang puso mo, hindi kalahati lang ang nawawala, buo itong nadudurog. Ang Diyos ay hindi nakikipagkompromiso sa kasinungalingan. Kapag mas pinili mo ang aliw kaysa pagsunod, ang mundo kaysa kabanalan, unti-unting umaatras ang presensya ng Diyos. Hindi sa galit, kundi sa paggalang sa pinili mong landas. Ang ikaapat na bagay ay ang pag-iwas sa pagsisiyasat ng puso. Hindi mo na hinahayaang suriin ka ng salita ng Diyos. Hindi mo na tinatanong, Panginoon, may mali ba sa akin? Sabi sa 2 Korinto 3:5, suriin ninyo ang inyong sarili. Kapag iniiwasan mo ang liwanag, hindi dahil masama ang liwanag, kundi dahil may ayaw kang makita. Ngunit ang pusong ayaw masuri ay pusong ayaw gumaling, at ang sugat na hindi nililinis ay unti-unting lumalala hanggang maging espiritual na impeksyon. Pagsamahin mo ang apat na ito, pag-antala, lihim na kasalanan, pakikipagkompromiso at pag-iwas sa pagsusuri, at makikita mo ang larawan ng isang Kristiyanong dahan-dahang nalalayo. Hindi biglaan, hindi dramatiko, tahimik. Sabi sa Mateo 7:13, maluwang ang daan na patungo sa kapahamakan, maluwang dahil madali, komportable, walang tanong. Ngunit ang daang iyon, kahit puno ng ngiti at aliw, ay papalayo sa buhay. At ang pinakamasakit, akala mo ligtas ka dahil wala kang nararamdamang panganib. Kung may kahit isang bagay dito ang tumama sa iyo, huwag mong patayin ang pakiramdam na iyan. Ang guilt na may katotohanan ay hindi mula sa kaaway. Ito ay paanyaya ng Diyos. Sabi sa Roma 2:4, ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa pagsisisi.
Hindi ka niya hinahatulan ngayon, tinatawag ka niya. Ngunit ang tawag na ito ay may hangganan. Kapag paulit-ulit mong binaliwala ang paalala, darating ang katahimikan. At ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay babala na tumigil ka ng makinig. Ngayon ang sandali. Hindi bukas, hindi sa susunod na sermon, hindi kapag mas handa ka na. Sabi sa 2 Corintios 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang bawat araw na lumilipas na hindi ka bumabalik ay araw na mas lumalayo ka. Ang bawat araw na sinasabi mong mamaya ay araw na sinasabi mong hindi pa ngayon. Ngunit paano kung ang ngayon na ito ang huli? Ang Diyos ay tapat, ngunit ang oras ay hindi naghihintay. Hindi ka tinatawag ng Diyos para maging perpekto. Tinatawag ka niya para maging tapat. Ang 4 na bagay na ito ay hindi sentensya, ito ay salamin. Ipinapakita kung saan ka huminto, kung saan ka natakot, at kung saan ka napagod. Ngunit ang Diyos na nagbubunyag ay Diyos ding nagbubuo. Kapag ikaw ay lalapit, siya ay lalapit. Kapag ikaw ay magsisisi, siya ay magpapatawad. Sabi sa 1 Juan 1:9, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Habang nakikinig ka ngayon, huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito. Kung nais mong itigil ang mga gawi na sumisira sa iyong kaligtasan, simulan mo sa isang desisyon. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, ayokong masira ang buhay ko. Linisin mo ako, ibalik mo ako. Isulat mo sa comments ang panalangin ito, hindi para sa tao, kundi bilang tanda ng iyong pagpili. Sapagkat ang Diyos na nagbubunyag ng lihim ay Diyos na handang magpatawad. Ngayon,